Yeah. Evangelio, right? Evangelio. It touches our heart, right? Kaya nahipo po yung ating puso. Tama po ba? Because we got the salvation through the gospel, right? Sapagkat nagkaroon po tayo ng kaligtasan sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. Especially today, welcome, you receive and attend first Sunday after Bible seminar. Lalo na po, welcome po sa mga bagong naligtas at sa mga unang dumalo po sa ating unang linggo sa Bible pagkatapos ng Bible seminar. So, I hope not only today you can continue your Christian life in church. Umaasa po ako na hindi lang po ngayong araw ipagpapatuloy niyo po ang inyong buhay Kristiyano sa loob ng church. Okay? Yeah. Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na magkaroon ng Sunday sermon. Hinihiling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway ikiling po namin ang aming mga tainga sa salita ng Diyos. Naway mauna namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habagat biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, okay, Hebrew chapter 2, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Okay. Anong pinakamahalaga sa tao? Ano ang pinakamahalaga sa tao? Maring sabihin na ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Kaya ang Biblia ay tinatawag ang ganito kadakilang kaligtasan. Bakit ito tinawag na ang ganito kadakilang kaligtasan? Dahil ang ating kaligtasan ay nagtatakda ng ating buhay na walang hanggan. Tama ba? Ang taong naligtas ay nagtutungo sa walang hanggang langit. Unit, ang taong hindi naligtas ay pumupunta sa walang hanggang impyerno. That's why our salvation, right, is the most important thing in our life. Kaya po yung ating kaligtasan po yung pinakamahalagang bagay sa ating buhay. That's why our salvation must be sure. Kaya po dapat ang ating kaligtasan po ay dapat sigurado. And our salvation must be clear. At ang ating kaligtasan ay dapat malinaw. Okay. Last week we conducted a Bible seminar. Kaya sa nakaraang linggo, tayo po ay nagdaos ng Grand Bible Seminar. And then many people listen to the gospel. At maraming tao po yung nakinig ng Ebanghelyo. And I think God allow many newly saved. At sa tingin ko po, ipinahintulot ng Diyos ang maraming mga naligtas. So today, let's remind the gospel a little more. Kaya sa araw nito, muli nating alalahanin ng higit pa ang Ebanghelyo. And then, let's think about what's a new Christian life. At pag-isipan po natin kung ano po ba yung bagong buhay Kristiyano. Each of the we will learn last week. Ito po yung ating napag-aralan sa nakaraang Bible Seminar. It's the outline of the Bible. Ito po yung outline ng Bible Seminar. We from first hanggang third session, right? We learn creation and history of God. Mula sa una hanggang ikatlong session, pinag-aralan natin yung kasaysayan at paglikha ng Diyos. That's why we can conclude, right? The Bible is true. Kaya masasabi po natin ang Biblia ay totoo.
and also God is alive. At ang Diyos ay buhay. And then before leaving God, we reflected our who we are. At sa harapan ng Diyos, tiningnan po natin yung ating sarili. Kung sino po talaga tayo. That's why we learn sin and the judgment. Kaya napag-aralan po natin yung kasalanan at paghukom. And then we we are complete sinner who cannot help going to hell. At nalaman po natin tayo po isang ganap na makasalanang mapupunta sa impyerno. That's why we come to the repentance. Kaya nga po dumating tayo sa tunay na pagsisisi. We really desire to be saved, right? Tayo ay talagang nagnanais na maligtas, di ba po? That's why God sent the gospel to us. Kaya isinugo ng Diyos ang ebanghelyo sa atin. We could listen to the gospel. Nagawa nating mapakinggan ang ebanghelyo. And through the gospel, we could be saved. Sa pamamagitan ng ebanghelyo din po, tayo ay naligtas. So the Bible says about it, right? Ito po yung sinasabi ng Biblia, di ba po? Even though it looks very complicated, right? It's a simple, not so complicated, right? Kahit na ito po ay parang napakahirap, pero hindi po ganun kahirap. Whole Bible says, how can you get the salvation? Sinasabi ng buong Biblia kung paano tayo magkakaroon ng kaligtasan. After then, we can start a new Christian life. Pagkatapos nito, magsisimula na po tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. So after you got the salvation, then you can start your Christian life. Kaya pagkatapos mong magkaroon ng kaligtasan, dito na po magsisimula ang iyong pamumuhay Kristiyano. So full Bible said, right? How can you get the salvation? At sinasabi po ng buong Biblia, paano tayo magkakaroon ng kaligtasan? And after get the salvation, how to live a new Christian life? At pagkatapos ng kaligtasan, kung paano lalakad sa pamumuhay Kristiyano. Naintindihan niyo po? That's why after sure salvation, you have to learn about the new Christian life. Kaya pagkatapos po ng siguradong kaligtasan, pag-aaralan po kung paano mamuhay sa Kristiyanong pamumuhay. So it's usually you learn Christian life before get the salvation. Kaya wala pong kabuluhan na natuto kayo ng pamumuhay Kristiyano kung walang kaligtasan. After salvation, after sure salvation, you need to learn your Christian life. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nyo pong matutunan yung pamumuhay Kristiyano. So today, let's sure salvation. Kaya sa araw nito, tiyakin pa po natin ang kaligtasan. Let's remind the gospel. Muli nating alalahanin ang ebanghelyo. We learn ano ang iyong kaparalan, right? Ikaw ay isinilang na makasalanan, tama ba? At nakagawa ka ng napakaraming kasalanan. Ngunit mamamatay ka bilang araw. Subalit pagkatapos mong mamatay, mayroon paghukom sa iyong kasalanan. Tama ba? At ang resulta ng paghatol ay walang hanggang impyerno. Ito ay iyong kaparalan. Tama ba? Our situation, right? We want to go to heaven. Gusto po nating pumunta sa langit. But we cannot go to heaven because of our sin. Pero hindi tayo makakapunta sa langit dahil sa ating mga kasalanan. To go to heaven, or our sin must be served. Upang makapunta sa langit ang ating mga kasalanan, dapat pong malutas. Then we can go to heaven, right? Kung gayon, makakapunta po tayo sa langit. This is the way we can go to heaven, right? Ito yung paraan upang tayo makapunta sa langit. But the question, how to serve all our sin? Pero yung katanungan, paano po malulutas ang lahat ng mga kasalanan? That's the point, right? Yan po yung punto. But we cannot serve our sin by ourselves. Pero hindi natin malulutas yung ating kasalanan sa magitan ng ating sarili. Whatever we do, our sin cannot be served. Ano man yung gawin natin, hindi po natin malulutas yung ating kasalanan. Only God, right? Only God can serve our sin. Diyos lamang po ang makapaglulutas ng ating mga kasalanan. That's why to serve our sin, God sent Jesus Christ. Kaya upang lutasin ang ating mga kasalanan,
isinugo ng Diyos si Jesucristo. 2,000 years ago, Jesus came to this world 2,000 taon na po yung nakalipas, dumating si Jesus sa mundong ito to save a sinner. upang iligtas ang mga makasalanan. To save a sinner, he has to solve our sin problem. Upang iligtas ang mga makasalanan, kailangan niyang lutasin ang ating problema sa So kasalanan. how he solve our sin? Pero paano niya nilutas ang ating mga kasalanan? To solve our sin, right? He first he took away sin of the world, right? Upang lutasin ang ating mga kasalanan, una, inalis niya muna yung ating mga That's kasalanan. why we learn, right? Juan chapter 1:29, narito ang kodero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Tama? It's true? Totoo po ito, di ba po? When he takes away sin over the world, he also takes away your sin, right? Nung inalis niya po yung kasalanan ng sanlibutan, inalis niya din po ang iyong mga kasalanan. Tama po ba? Tama, right? It's true. Totoo po ito. Jesus took away sin of the world. Inalis ni Jesus ang kasalanan ng sanlibutan. God's law is the wages of sin is death. Ang batas ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. To pay the wages of sin, he must die on the cross. Upang mabayaran ang kabayaran ng ating mga kasalanan, kinailangan niya pong mamatay sa krus. So actually, he died on the cross. Kaya nga sa katunayan, namatay po siya sa krus. When he died on the cross, his blood paid the wages of our sin, right? Nung namatay po siya sa krus, yung kanyang dugo po yung nagbayad ng ating kabayaran sa Then mga kasalanan. all our sin were forgiven. At ang lahat nating mga kasalanan ay napatawad. Tama? Tama po ba? It testifies God's love. Pinapatunayan ito yung pag-ibig ng Diyos. Romans chapter 5 verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Na noong tayo'y mga makasalanan pa, right? Before salvation, right? Makasalanan pa. Tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. It's true, right? It's true. That's why our sin can be forgiven, right? Kaya yung ating mga kasalanan po ay napatawad. We can be saved, right? Kaya tayo po ay naligtas, di ba po? So, we think about how we get the salvation. Kaya pag-isipan natin kung paano tayo nagkaroon ng kaligtasan. Ephesians chapter 1:13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. It explains how we get the salvation. Ipinapaliwanag po dito kung paano natin makukuha ang kaligtasan. Right? Una, kailangan nakarinig ng salita ng katotohanan ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Pangalawa, kailangan sumampalataya sa Kanya. Pangatlo, kailangan tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Right? Pag-isipan natin. First, una, dapat mong pakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan. That's why we have to understand what's the gospel. Kaya una kailangan nating maintindihan, ano ba ang ebanghelyo? Ephesians chapter 1:7, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa magitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo. Dugo ni Jesus, right? Katubusan. Na kapatawaran ng ating mga kasalanan, right? Through the blood of Jesus, right? We got the forgiveness of sin, right? Sa magitan po ng dugo ni Jesus, nagkaroon po tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan. Especially here, important thing, katubusan. Katubusan ni Jesus ay walang hanggang katubusan. Ito ay importante. That's why we learn, right? Hebrews chapter 9:12. Let's remind. Basahin po natin ng sabay-sabay. At hindi rin sa magitan ng dugo ng mga kambing at ng mga toro, kundi sa magitan ng kanyang sariling dugo,
Siya'y pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. tama? Sa gayo'y tinitiyak walang hanggang katubusan. walang hanggang katubusan. It means, blood of Jesus redeem our sins eternally. Ibig sabihin, ang dugo ni Jesus, tinubos yung ating mga kasalanan ng walang hanggan. His blood redeem our sin from past to future sin. Right? Yung kanyang dugong tumubos sa ating mga kasalanan magmula sa nakaraan hanggang sa gagawin pa lang sa The kinabukasan. important thing, right? His blood redeem even our future sin. Ang mahalaga dito po, yung kanyang dugo, tinubos na po yung ating kasalanan maging sa hinaharap. That's why even though we commit sin again in the future, we don't need to go to hell. Kaya kahit na makagawa ulit tayo ng kasalanan sa kinabukasan, hindi na po tayo mapupunta pa sa impyerno. Because His blood already redeemed our future sin. Dahil yung kanyang dugo na yung tumubos sa ating mga kasalanan sa hinaharap. His blood already paid the wages of our future sin also. Yung kanyang dugo din po yung tumubos sa ating sa kabayaran ng kasalanan sa ating hinaharap. Naintindihan niyo po? You have to clear. So the Bible, Hebrews chapter 10, 12 also says, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit nang makapagandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Isa lamang alay, ibig sabihin, Jesus died on the cross once. Ibig sabihin, namatay si Jesus sa krus ng isang beses. Once enough. Yung isang beses po yung sapat na. He doesn't need to die many times, right? Hindi niya kailangan mamatay ng paulit-ulit. Tama po ba? He died once. Namatay siya ng isang beses lamang po. Para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon. Lahat ng panahon. Once enough because He obtained the eternal redemption. Kaya isang beses po yung sapat na sapagkat tinitiyak niyang walang hanggang katubusan. He doesn't need to die for our future sin. Hindi niya kailangan mamatay ulit para sa ating kasalanan sa hinaharap. Because He obtained the eternal redemption. Dahil tinitiyak niya na po yung walang hanggang katubusan. Hebrews chapter 10, 14 also, sa pamagitan ng isang pag-alay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon. Lahat ng panahon, right? Always the Bible said, lahat ng panahon. Palaging sinasabi ng Biblia sa lahat ng panahon. Walang hanggang katubusan. We already heard of the gospel, right? Narinig na po natin ang ebanghelyo. Tama po ba? It's a really true gospel, right? At talagang tunay po itong ebanghelyo. But our side, we have to believe in the gospel of salvation. Pero para sa atin, kailangan po nating sampalatayanan ng ebanghelyo ng kaligtasan. So, Ephesians chapter 2:8, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa biyaya kay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kayo'y naligtas sa sa pamamagitan ng gawa. Ano po? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya, right? Hindi gawa, right? That's why let's Grand Bible Seminar I emphasize. Nobody can go to heaven by doing good deeds. Kaya nga po sa nakaraang Bible Seminar, binigyang tingin ko po, walang sino man yung makakapasok sa langit sa magitan ng paggawa ng kabutihan. And we learn like all our righteous acts are like a filthy leg. At natutunan natin ang lahat ng ating mga katuwiran po ay maruming kasuotan. We can go to heaven through faith. Makakapunta lamang tayo sa langit sa magitan ng pananampalataya. The faith is believing the gospel. At ang pananampalatayang iyon yung pagsampalataya sa ebanghelyo. So, sinabi ni Jesus, Marcos chapter 16, 15 and 16, basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at babautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ipangaral ang ebanghelyo. Ang sumasampalataya ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Right? When you believe in the gospel, you will be saved, right? Kapag sumampalataya ka sa ebanghelyo, ikaw ay maliligtas. But even though you heard the gospel, if you don't believe,
Pero kahit na narinig mo ng Ebanghelyo, subalit hindi ka sumampalataya, you will be condemned. ikaw po'y It parurusahan. means you cannot be saved. Ibig sabihin, hindi ka po maliligtas. You will go to hell. Mapupunta ka sa impyerno. So your side, you have to believe. Kaya para sa iyo, kailangan mong sumampalataya. Pag-isipan natin, meron bangin. Sino ang makakatawid sa bangin? Sino? May batang lalaki. Malakas. Batang lalaki, right? At may matandang lalaki. Sino ang makakatawid sa bangin? But they have a rope, but the length is different, right? Kaya meron po silang tali, pero magkaiba po yung sukat. Young man has a 80-meter rope. Yung kabataan po meron siyang 80 metro na tali. Old man has a 100 meter. Yung matanda po meron siyang 100 metrong tali. And young man has also 20 meter, very thin thread. At yung kabataan lalaki, meron siyang 20 metro na napakaliit na sinulid. Sino ang makakatawid sa bangin? Sino? Madali. Sino? Bago. Sa baguhan po, sino po? Ikaw. Who will cross? Sino po yung makakatawid? Ano? Parehas na po. Pareho? Pareho. Is it possible he can cross by using very thin thread, 20 meter? Posible ba na makakatawid siya dyan nang meron siyang 20 metro na sinulid? Maybe he has a computer. I will cross. Marahil may pagtitiwala siya, makakatawid ako. He learn. Anong nangyari? Anong mangyari po sa kanya? Patay, right? It will cut, right? Mapuputol po yun. He cannot cross. Hindi po siya makakatawid. But older man, right? Very weak, right? Pero yung matanda po, mahina siya, di ba? Should I cross? Tatawid ba ako? But slowly. Pero in the end, he will cross, right? unti-unti, makakatawid po siya. Because the rope 3 meter, it will not be cut. Dahil Whatever situation, right? Yung kanyang tali po, yung lapad ay 3 metro at 100 metro yung haba. Right? Very simple, right? How about if this man has a 99-meter rope? Pagpalagay natin na yung taong ito, meron siyang 79 na metro na tali. Can cross? Makakatawid po ba siya? Kaya o hindi? Kaya po ba? Kaya. Hindi. Even though he has a 99.9999 meter, he cannot cross. Kahit na meron po siyang 99.999 metro, hindi po siya makakatawid. If he doesn't have a 100-meter rope, he cannot cross. Kung wala siyang 100 metrong tali, hindi po siya makakatawid. Tapo ba? Madali. Don't think many things. Huwag niyo na pong isipin yung ibang bagay. Very simple, right? Madali lang po ito. He need 100 meter. Ang kailangan niya po 100 metro. What it means of the law? Ano po yung ibig sabihin ng tali? The law is the blood of Jesus. Yung taling ito yung dugo ni Jesus. It's a eternal redemption of Jesus. Ito yung walang kang katubusan ni Jesus. To go to heaven, we need eternal redemption of Jesus 100%. Upang makapunta sa langit, kailangan natin ang dugo ni Jesus ng walang kang katubusan ng 100%. It's the only way we can go to heaven, right? Ito lamang yung tanging paraan upang makapunta tayo sa langit. What it means of the thin thread? Ano po yung ibig sabihin ng manipis na sinulit? It's your work. Yan po yung iyong mga It's your gawa. righteousness. Yan ang iyong katuwiran. We shouldn't add your work, your righteousness. Dapat na hindi natin idagdag yung ating mga gawa at katuwiran. You cannot go to heaven. Hindi ka makakapunta sa langit. Because the eternal redemption of Jesus is enough to go to heaven, right? Dahil yung walang katubusan ni Jesus ay sapat na upang makapunta sa langit. The real faith. What's the real faith? Kaya ano yung tunay na pananampalataya? Anybody can say, I have the faith. Sino bang tao pwedeng sabihin, may But pananampalataya they have ako? a wrong faith, right? Pero meron silang maling They pananampalataya. rely on their own work, right? Nagtitiwala sila sa kanilang sariling mga gawa.
then even though they say they have the faith, they cannot go to heaven. Kaya kahit na sinasabi nilang may pananampalataya sila, hindi sila makakapasok sa langit. In faith, more important thing, what you believe. Sa pananampalataya po, yung pinakamahalaga dito, ano yung sinasampalatayanan mo? What you believe. Ano yung sinasampalatayanan mo? You have to believe the true gospel. Kailangan nating sampalatayanan ng tunay na ebanghelyo. Believe, another word, rely on. Ibig sabihin ng sumampalataya, nagtitiwala, pinagtitiwalaan. The older man, right? Rely on the rope, the Kaya yung strong rope, right? Matandang ito, pinagtitiwalaan niya po yung matibay na tali. That's why he crossed, right? Kaya nga po, nakatawid siya. But he rely on thread. Pero itong kabataan, nagtitiwala siya sa sinulid. He added the thread, right? Kaya dinagdag niya po yung That's sinulid. why he cannot cross. Kaya hindi po siya makakatawid. So, it's really important. Kaya- What we believe. Ito po yung napakahalaga. Ano po yung sinasampalatayanan natin? We have to believe in true gospel. Kailangan nating sampalatayanan ng tunay na ebanghelyo. Then we can go to heaven. Kung gayon, makakapunta po tayo sa langit. Do you believe? Sumasampalataya po ba kayo? Do you believe? Sumasampalataya po? Yeah. Then, number 3, seal with your salvation by the Holy Spirit. Ikatlo, tinatakan ng iyong kaligtasan sa magitan ng Espiritu Santo. The 2 Corinthians chapter 1:22, basahin po natin ng sabay-sabay. Inilagay rin niya ang kanyang tatak sa amin at ibinigay sa amin ang Espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayad. Yeah. Tak-tak. Yeah. Bilang paunang bayad. Yeah. It means Holy Spirit confirms our salvation. Ibig sabihin, kinukumpirma ng Espiritu Santo ang ating kaligtasan. When you believe in the gospel, Holy Spirit confirms your salvation. Kapag sumampalataya ka sa Ebanghelyo, ang Espiritu Santo yung magkukumpirma ng iyong kaligtasan. Tak-tak. You understand tak-tak? Naintindihan niyo po yung tatak? When you make an important document, right? Kapag gagawa po kayo ng isang dokumentong mahalaga, For example, you buy the house, deed of sale. kaya bibili ka ng bahay, yung deed of sale. Yeah. Then what need the end of the document? Kung ngayon, sa dulo po ng documents, ano po yung kailangan? Kailangan sign. Kailangan ng tatak. Tama? Kailangan sign, right? That it confirm it's true. Kung ngayon makukumpirma, totoo ito. Tama? Yeah. Holy Spirit confirm your salvation. Espiritu Santo yung magkukumpirma ng iyong kaligtasan. Bilang paunang bayad. So we have to understand. Unang Thessalonica chapter 1 verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din sa Espiritu Santo at lubos na pagtitiwala, kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. Sinabi ng Biblia, ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. Yeah. Ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. Anong ibig sabihin? Yeah. Hindi ito nangahulugan, hindi kailangan ng salita. Kailangan din ang salita. Ito ay pinakamahalagang bagay. Yeah. Ngunit kapag nangangaral tayo ng ebanghelyo, mayroon tayong kapangyarihan Espiritu Santo at lubos na pagtitiwala. Okay? Yeah. Kapag kumikilos ang banal na Espiritu, maaari kang magkaroon ng lubos na pagtitiwala. Lubos na pagtitiwala. So, kaya ang tunay na ipanganak na muli na Kristiyano ay may kumpiyansa sa kaligtasan sa kanyang puso. Tama? Yeah. You heard the gospel last Bible seminar. Narinig niyo po ang ebanghelyo nitong nakaraang Bible seminar. Then, Holy Spirit actually worked. Pagkatapos, ang Espiritu Santo ay talagang kumilos. By works of the Holy Spirit, you could believe in the gospel. Sa magitan ng gawa ng Espiritu Santo, kayo po'y sumampalataya sa ebanghelyo. So, Juan chapter 3, verse 5 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu,
hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. tayo'y ipinanganak ng tubig at ng espiritu, right? Anong ibig sabihin tubig? Yeah. We learn, right? Last Bible seminar. Tubig means Word of God. Natutunan natin sa nakarang Bible seminar na yung tubig, ito ang salita ng Diyos. Yeah, we needed to learn the Word of God to be born again. Kailangan nating matutunan ng salita ng Diyos upang ipanganak muli. Yeah. Then there is also we need the works of the Holy Spirit. Pagkatapos kailangan din po ng pagkilos ng Espiritu Santo. Then you can really believe in the gospel. Kung gayon ikaw ay talagang sasampalataya sa Ebanghelyo. Then you can be really born again. Kung gayon ikaw ay talagang ipapanganak muli. If so, we think about who can be saved by the works of the Holy Spirit. Kung gayon pag-isipan natin, sino po yung maliligtas sa magitan ng gawa ng Espiritu Santo? Yeah. The most important thing, yeah, whose heart is a good ground. Ang pinakamalaga po dito, yung puso na mayroong mabuting puso. Jesus said the parable of a sower in Matthew chapter 13. Sinabi po ni Jesus sa Mateo chapter 13, talinghaga nung nagasik. Yeah, there is a ground. Meron po ditong lupa. Yeah. Scatter the seed. Kaya ikinalat po yung buto, yung binhi. But it symbolized the ground means the man's heart. Pero yung lupa po dito, sumisimbolo sa puso ng tao. The man's heart condition. Yung kalagayan ng puso ng tao. Yeah, some people have a good heart. May mga tao, may mabuting puso. Yeah, the ground is a very good condition, very soft. Yung lupa ay napakabuti at napakalambot. But some people's heart very stubborn. Pero yung puso ng ibang tao, napakatigas. It's like the wayside, very hard. Ito po yung tabi ng daan po, yung napakatigas. Man's heart is different. Kayong puso ng tao magkakaiba. Here, seed means the word of God. Dito po yung binhi ay yung salita ng Diyos. Especially it can be the gospel. Lalo na po, ito po yung yung Ebanghelyo. Last Bible seminar, last session, I preached the gospel. Sa nakarang Bible seminar, pinangaral ko po ang Ebanghelyo. All the people listen to the gospel. Lahat ng mga tao nakinig ng Ebanghelyo. But their heart situation are different. Pero yung kalagayan ng kanilang puso po magkakaiba. Some people's heart is like a good ground. Merong puso po yung ibang tao, mabuti yung puso. Some people's heart is like a wayside, very hard. Pero yung iba po, katabi yung puso nila parang tabing daan. So, it says about it, Matthew chapter 13:23. Yeah, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang napasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakanig at ng salita at inuunawa ito na siyang talagang namumunga, ang isa ay 100, ang iba ay 60 at ang iba ay 30. Yeah, maybe you had a good ground, right? Marahil meron kayong mabuting lupa, di ba po? You had a good heart, right? Meron kayong mabuting puso. Yeah, that's why the gospel was implanted in your heart. Kaya ang ebanghelyo po ay naitanim sa inyong That's puso. why you can bear fruit. Kaya ikaw po ay namunga ng What's a good ground? ano po yung mabuting lupa? Those who has a true repentance. Yung mga mayroong tunay na pagsisisi. You learn about your sin, right? That's the Bible seminar. Di ba po natutunan ninyo ang inyong kasalanan sa magitan ng nakaraang Bible You seminar? understand you are a dirty sinner, right? Naintindihan mo na ikaw isang maruming You makasalanan. understand you are a sinner who will go to hell. Natutunan mo na isa kang makasalanang patungo That's sa why impyerno. you come to the repentance. Kaya marahil dumating ka po sa pagsisisi. It's a good ground. Yan po yung mabuting lupa. And also those who has a humble heart. At yung mga mayroong pusong mapagkumbaba, When you understand your situation before God, you come to be humble. nung naintindihan mo yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos, ikaw po'y naging mapagkumbaba. Maybe some of you, right? When you come here for session, you are major proud. Marahil nung ilan sa inyo po dito, na dumating po dito sa first session, yung puso ninyo matigas. I already know the Bible. Alam ko na yung Biblia. I'm okay because I'm a good person, Ayos na ako dahil mabuting tao naman ako. right? But you learn your sin, right?
Pero nakilala niyo po yung inyong kasalanan, You tama po ba? understand your situation before God, Naintindihan mo yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos. you will become humble. Kaya ikaw ay naging mapagkumbaba. Isaiah 66:2, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ito ang taong aking titingnan, siya na mapagpakumbaba at may nagsisising diwa at nanginginig sa aking salita. Right? Mapagpakumbaba. Yeah. You need to have the humble heart. Kailangan niyo pong magkaroon ng pusong mapagkumbaba. Yeah. At nanginginig sa aking salita. Tama? Yeah. Those who tremble to the word of God. Yung mga nanginginig sa salita ng Diyos. Before you didn't tremble before the word of God, right? Kung noon, di ba po, hindi naman kayo nanginginig sa salita ng Diyos. But when you understand your situation, you tremble to the word of God. Pero nung naintindihan mo yung kalagayan mo, nanginginig ka sa salita ng Diyos. Oh, tama. I am sinner who will go to hell. Oo, tama. Isa akong makasalan ng patungo Oh, sa God is impyerno. really alive. Oo, ang Diyos ay talagang God buhay. really accomplished the word of God. At talagang tinutupad ng Diyos ang kanyang salita. Tremble, right? Kaya nanginginig po. Yeah. Then you have also broken heart and contrite spirit. At magkakaroon ka din ng bagbag na diwa at pusong wasak. Awit 34:18, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. You have a broken heart, right? Meron kang pusong wasak. That's a good ground. Yan po yung mabuting lupa. It's a really good heart. Yan yung pinakamabuting puso. Holy Spirit knows who has this good ground heart. At nakikilala po ng Espiritu Santo kung sino yung may mabuting puso. Yeah. Then Holy Spirit help. Yeah, to believe in the gospel. Pagkatapos ng Espiritu, tutulong po upang sumampalataya sa Ebanghelyo. That's why you could believe in the gospel. Kaya nga po sumampalataya ka sa Ebanghelyo. Then you could be saved. At ikaw po'y naligtas. Then you could have a confidence of salvation. At meron ka ng pagtitiwala sa kaligtasan. It's the confidence that gives the it was given by the works of the Holy Spirit. Yung kumpiyansa o pagtitiwalang ito ay ibinigay po ng Espiritu Santo. Yeah, so you have a confidence, right? Kaya meron ka na pong pagtitiwala. Di ba po? Ephesians chapter 3:12, basahin po natin ng sabay-sabay. Na sa Kanya'y makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Right? May lakas ng loob at magtitiwala. Bakit? Sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Right? Yeah. Because we have the faith about Jesus. Dahil meron tayong pananampalataya patungkol kay Jesus. Ang ating pananampalataya ay nang mumula sa salita ng Diyos. Tama? Unang Pedro chapter 1, 23 hanggang 25, basahin po natin ng sabay-sabay. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kalulatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Yeah, we learn, right? Ipangaral na kayong muli sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ang salita ng Panginoon ay nanatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita, Ebanghelyo. Lahat ng bagay sa mundo ay nagbabago balang araw. Tama ba? At ang lahat ng bagay sa mundo ay nawawala balang araw. Unirang salita ng Diyos ay hindi magbabago at hindi mawawala. Tama ba? Kaya ang ating pananampalataya ay hindi magbabago. At ang ating kaligtasan ay hindi magbago. Tama ba? That's important. Yan po yung mahalaga. Because we get the salvation through faith. Dahil nagkaroon tayo ng kaligtasan sa magitan ng pananampalataya. That's why we can have the confidence of salvation. Kaya meron na po tayong pagtitiwala sa kaligtasan. Let's suppose it happened. Pagpalagay natin ganito po yung nangyari. One day you went to the market. Isang araw pumunta ka po sa You palengke. bought many things in the basket.
marami kang binili at nalagay mo sa basket. Yeah. And then you come to the counter. At pumunta ka po sa counter. Yeah. Then the owner check how much. Chinek ng Bakit, owner right? kung magkano yung nabili mo lahat. Total this amount. Kaya ganito yung kabuuan. That's why you pay the money. Pagkatapos nagbayad ka po, Yeah. After you pay, what you receive? pagkatapos mong makapagbayad, ano yung matatanggap mo? Receiver, tama? Receiver, yeah, tama. You receive the receiver. Kaya tatanggap ka ng resibo. And you brought your thing. At dadalin mo na yung mga nabili mo. And you goes out the market. At palabas ka na ng market. Suddenly, Pero bigla po, the shop owner call you. yung may-ari ng tindahan yun, tinawag ka. Stop. Come on. Tumigil ka, balik. What are you doing? Ano yung ginagawa mo? Why you don't pay? Bakit hindi ka nagbabayad? Why you don't pay? Bakit ka hindi nagbayad? What will you do? Ano po yung gagawin ninyo? You fear? Matatakot po ba kayo? I'm sorry. Sorry. Will you say like that? Ganun po ba yung sasabihin po ninyo? What will you say? Ano po yung sasabihin ninyo? Meron receiver. Meron akong resibo. Right? You get your receiver. Kaya kukunin mo yung resibo mo. You can shout now. Pwede kang sumigaw sa may-ari. What are you doing? Ano yung ginagawa mo? I paid Nagbayad ako. receiver. Ito yung resibo. It's very clear, right? Ito yung napakalinaw, di ba po? Why you threaten me? Bakit mo ako tinatakot? Let's go to police. Kaya punta tayo sa polis. You don't need to fear, right? Kaya hindi mo kailangang matakot po, di ba? No need. Yeah. Because you have the receiver. Dahil meron ka pong resibo. When you say you got the salvation after the Bible seminar, Kung sinasabi mong nagkaroon ka ng kaligtasan pagkatapos ng Bible seminar, maybe somebody will say, marahil sasabihin ng iba sa'yo, oh, is it possible? posible ba yun? You just attend the 5-day Bible seminar? Umattend ka lang naman ng 5 araw na Bible When you seminar. already got the salvation? Pagkatapos nagkaroon ka na ng kaligtasan, How is it possible? paano mangyayari yun? I have attended the church already 10 years. Dumalo na nga ako ng church namin, 10 taon na. I did my best. Ginawa ko yung I best ko. never absent on At Sunday. hindi ako kailanman lumiban ng I'm doing linggo. many good things. At ginawa ko yung maraming mabuti. Still, I'm not sure. Pero hindi pa rin ako sigurado. I'm not sure salvation. Hindi ako sigurado sa Will you kaligtasan. attend the 5 days? Pero ikaw, umattend lang You ng already 5 got the araw. salvation? Pagkatapos meron ka ng kaligtasan, How is it possible? paano yun mangyayari? What do you say? Ano po yung sasabihin mo? Tama. It's not possible. Sabihin ba, tama, hindi yun maaari. I still commit the sin. Gumagawa pa rin ako ng kasalanan. Will you do like that? Ganun po ba yung sasabihin po ninyo? What do you say? Ano po yung sasabihin ninyo? What are you saying? Ano yung sinasabi mo? Please look at the Bible. Pakiusap, tingnan mo yung Biblia. The Bible said, God already redeemed my sin eternally. Sinasabi ng Biblia at tinubos na ng Diyos yung aking mga kasalanan He magpakailanman. obtained already eternal redemption. Tinitiyak niya na ang walang hanggang When I katubusan. believe in the gospel, I can be saved. Kaya nung ako'y sumampalataya sa Ebanghelyo, ako'y naligtas. We are not saved by works. Hindi tayo maliligtas sa magitan ng mga gawa. Right? Don't fear. Kaya huwag kang matakot. Yeah. Because we have a receiver, clear receiver. Dahil meron tayong malinaw na resibo, ang Biblia. Tama. Right? That's why after salvation, our destiny was completely changed. Right? Kayong pagkatapos ng kaligtasan, yung ating tadhana po ay ganap na pong nabago. 1 chapter 5:24, basahin po natin ng sabay-sabay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa katulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Lumipat na sa buhay, it means walang hanggang langit. Kamatayan, ibig sabihin, walang hanggang impero. Right? Original, we are sinner who will go to hell, right? Sa katunayan, tayo po'y mga makasalanang patungo sa But impyerno. now we became children of a God who can go to heaven. Pero ngayon, tayo'y naging mga anak na ng Diyos na makakapunta na sa langit. Kaya ito,
You know, there are two ways before man. Alam niyo po, mayroon lamang dalawang daan sa harapan ng tao. Jeremiah 21:8 said, I set before man the way of life and the way of death. Sinasabi po ng Jeremias 21:8, inilalagay ko sa harapan ng tao ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. It's originally we are stand way of death. Sa katunayan, tayo po ay nakatayo sa daan ng kamatayan. Way of death lead to hell. Yung daan ng kamatayan tungo sa impyerno. But when we get to salvation, we move to way of life. Pero nung magkaroon tayo ng kaligtasan, tayo lumipat na sa daan ng buhay. How can you move to way of life? Paano tayo nakalipat sa daan ng buhay? Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng walang hanggang katubusan ni Jesus. Ano ba? We already moved. Tayo po yung nakalipat na. That's why, the way of life automatically go to heaven. Kaya yung daan ng buhay, automatic po patungo sa langit. We already transfer here. Tayo po yung nakalipat na dito. Right? You know, it's important. Alam niyo po, mahalaga ito. The way from here to here, the way of death to way of life is one way. Alam niyo po yung daan galing sa kamatayan po hanggang daan patungo sa buhay. Isang daan lang po ito, one way lang. Some road, right? Meron one way, right? May mga daan po na one way po, di ba? Kagaya ito, one way. It means you cannot return. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng bumalik. Even though you commit sin again, you cannot return. Kahit na makagawa ka na ulit ng kasalanan, hindi ka na po makakabalik. You already moved, right? Dahil nakalipat ka na po. Your salvation cannot be lost. Kaya yung kaligtasan mo, hindi nawawala. Because your salvation, who keep your salvation? Dahil yung kaligtasan mo, sino yung nag-iingat ng kaligtasan? God keep your salvation. Ang Diyos yung nag-iingat ng iyong If you have kaligtasan. to keep your salvation by yourself, it's not possible, right? Kung ikaw yung mag-iingat ng iyong kaligtasan, hindi po yun maaari. God keep your salvation. Dahil ang Diyos yung nag-iingat ng Because we got kaligtasan. salvation through eternal redemption of Jesus. Dahil nagkaroon tayo ng kaligtasan sa magitan ng walang hanggang katubusan ni Jesus. Right? It's really amazing, right? Talagang kamangha-mangha po ito, di ba? Now we can go to heaven. Kaya ngayon makakapunta na tayo sa langit. That's why before salvation, after salvation are completely different. Kaya yung bago maligtas at pagkatapos maligtas, ganap na magkaiba po. Bago tayo maligtas, ang Diyos ay hukom. Uni, matapos tayong maligtas, ang Diyos ay naging ating Ama. At bago tayo maligtas, ako ay makasalanan sa harap ng Diyos. Ngunit matapos akong maligtas, ako ay naging anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Bago tayo maligtas, ang ating espiritu ay patay. Ngunit matapos tayong maligtas, ang ating espiritu ay buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tama? Bago tayo maligtas, kailangan nating pumunta sa impyerno dahil sa ating kasalanan. Ngunit matapos tayong maligtas, maaari tayong pumasok sa langit kahit na tayo ay muling gumawa ng kasalanan. Tama po ba? At bago tayo maligtas, ang ating pagsisisi ay walang kabuluhan. Dahil ang ating pagsisisi ay hindi makakasolusyon sa ating problema sa kasalanan. Ngunit matapos tayong maligtas, kailangan nating aminin ang ating kasalanan upang maibalik ang pakikisama sa Diyos. So, pag-isipan natin, confession. We learn why sinner, as a sinner, confession cannot solve our sin problem. Kaya bilang makasalanan po, hindi nito malulutas yung sa magitan ng pagpapahayag ng kasalanan, hindi nito malulutas yung problema natin sa kasalanan. It's usually right. Wala po itong pakinabang. But after salvation, Pero pagkatapos maligtas, we need the confession. kailangan nating ipahayag ang kasalanan. Because God already became our Father, Dahil ang Diyos ay naging ating Ama. and we became His children. At Right? tayo'y kanyang naging mga anak. So as a children, when you commit sin again, we need to confess. Kaya bilang mga anak, kapag nakakagawa ng kasalanan, kailangan po itong ipahayag. That's why 1 John chapter 1:9
says about it. Kaya ito po yung sinasabi ng unang Juan 1:9. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Right? It says about save the children of God, Ang sinasabi po dito yung para sa mga taong ligtas na mga anak ng Diyos. not to sinners. Hindi po sa isang makasalanan. Then we have a fellowship with God Kung ngayon magkakaroon tayo ng pakikisama sa Diyos. upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang aking pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesus Kristo. Right? So, maybe now you can understand the real meaning of a confession. Kaya kayo naiintindihan nyo na po yung tunay na kahulugan ng pagpapahayag ng kasalanan. So, from now, if you commit sin again, you need to confess to God. Kaya ngayon, kung makagawa kayo ulit ng kasalanan, kailangan nyo ipahayag sa Diyos. Okay? But what happens if you continue sin? Pero ano po yung mangyayari kapag nagpatuloy ka sa pagkakasala? Then God will discipline you. Kung gayon, didisiplinahin ka ng Diyos. Hebrews chapter 12 verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Kung tunay kang naligtas, mayroong disiplina. Mayroong disiplina. Yeah. Why God discipline us? Bakit tayo dinidisiplina ng Diyos? Because we became His children. Dahil tayo'y kanyang naging mga anak. Yeah. Because He loves us. Dahil minamahal niya po tayo. Our Father doesn't want we continue sin. At ayaw ng ating Ama na magpatuloy tayo sa That's why He pagkakasala. discipline us to correct our sin. Kaya dinidisiplina niya tayo para itama ang ating It's pagkakamali. God's love. Yan yung pag-ibig ng Diyos. Kung wala kang anumang disiplina, matapos kang maligtas, kahit na ikaw ay makasala, tuloy-tuloy, anong ibig sabihin? Yeah. Mas mabuting suri ng iyong pananampalataya kung tunay ka nga naligtas o hindi. Yeah. If you are really saved, God will discipline you. Dahil kung talagang naligtas ka, didisiplinahin ka ng Diyos. Well, it's much better, right? We don't receive a discipline by avoiding sin, right? Kaya mas mabuti po na hindi tayo tumanggap ng disiplina. Yeah. Our situation was completely changing, right? Kaya yung ating kalagayan po ay ganap na pong nabago. So our position and condition, let's think about. Kaya pag-isipan natin yung ating katayuan at ang ating kalagayan. After salvation, our position became righteous man as a son of God. Pagkatapos maligtas, yung katayuan natin, tayo naging matuwid at naging anak ng Diyos. So what's our condition? Pero ano po yung kalagayan natin? We still have a simple nature. Meron pa rin tayong likas na pagkamakasalanan. You have to know, even though you got the salvation, it doesn't mean you became like an angel. Huwag kayong magkaroon ng maling pag-aunawa po. Kailangan nyo pong malaman na pagkatapos yung pong maligtas, hindi po kayo magiging katulad ng anghel. Your simple nature does not disappear. Yung likas yung pagkamakasalanan, hindi po yan You are nawawala. just spiritually born again. Anyong espiritu po yung muling ipinanganak. And also, don't expect other brothers and sisters will be like an angel. At huwag nyo din asahan ng ibang mga kapatid, sila yung magiging katulad ng mga anghel. They are not angel. Hindi po sila mga anghel. They still also have a sinful nature. Sila din po ay meron pa rin likas na pagkamakasalanan. Then you will not be disappointed by the other brothers and sisters. Kung ngayon hindi ka po madidismaya sa magitan ng ibang mga kapatid, You have to focus on the truth, the word of God. kailangan mong pagtuunan yung tunay na salita ng You have Diyos. to more focus on the. You have to more rely on the Lord. Higit kang magtiwala sa Panginoon. Yeah, but you can grow in church. Pero pwede kang lumago sa loob ng church. When you abide in church, you can gradually overcome your sinful nature. Kaya kapag lumago ka sa church, unti-unti mo mapagtatagumpayan ang iyong likas na You pagkamakasalanan. can live the life of a righteous man gradually. Unti-unti kang mabubuhay sa pamumuhay ng isang taong matuwid. Yeah, you have to learn. Yeah, so we think about Christian life. Kaya pag-isipan natin yung pamumuhay Kristiyano. What's the basis of our new Christian life? Ano po yung pangunahin sa ating bagong buhay Kristiyano? That's God's love. Yan po yung pag-ibig ng Diyos.
The Bible, Juan chapter 3:16, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. We can know how much God loves us. Kaya malalaman natin kung gaano tayong minamahal ng Diyos. He sacrificed His only begotten Son, Jesus Christ. Sinakripisyo niya ang kanyang tanging anak na sa Jesucristo. It testifies God's love. Nagpapatunay ito ng pag-ibig ng Diyos. So when we get to salvation, we understand God's love. Kaya nang magkaroon tayo ng kaligtasan, naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. So because of God's love, we understand His love, we want to live a new Christian life. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nais natin suklian yung kanyang pag-ibig. The mom's love is very great. Alam niyo po yung pag-ibig ng isang ina, napakadakila. Mom, right, loves the children so much, right? Kaya gano'n, napakalaki po ng pag-ibig ng isang nanay sa kanyang mga anak. Long time ago, in Chinese, meron great earthquake. Matagal na pong nangyari sa panahon sa China po, meron pong matinding Then building was destroyed. lindol at nawasak po yung mga gusali. Then it was found mother and son. At natagpuan po doon yung isang ina at yung kanyang anak. But you know what? Mom hold on on the hand. Alam niyo po ba yung hawak-hawak ng nanay sa kanyang kamay? Chopstick. Chopstick po. Chinese chopstick. What's the situation? Kung ganyan, ano po yung sitwasyon? Maybe in the house, mom and son have a meal together. Marahil sa isang bahay, yung mag-ina po, kumakain sila. But at that moment, suddenly the building was fall down. Right? Pero sandaling iyon, biglang bumagsak yung gusaling iyon. Then what's the action of a mom? At ano yung naging reaksyon ng nanay? Mom want to save her son, right? Gustong iligtas ng ina yung kanyang anak. They try without let the chopstick. She just hold on the son. Kaya habang hawak niya yung kanyang chopstick, kanyang niyakap yung kanyang anak. It is by mom's love, right? Pinapatunayan po nito yung pag-ibig ng ina. Mom's love is just so great. Napakadakila po yung pag-ibig But ng it nanay. cannot compare with the God's love. Pero hindi pa rin ito may kukumpara sa pag-ibig ng Diyos. God so loved the world, He sacrificed His begotten Son, Jesus Christ. Gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos na isinakripisyo niya yung kanyang tanging anak na si Jesucristo. Right? It's really amazing. Talagang nakakamangha po ito. That's why God's love compels us. Kaya yung pag-ibig ng Diyos yung umihimok sa atin. 2 Corinthians chapter 5:14, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pag-ibig ni Kristo ang umihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala ng isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. You have this love, right? Meron po kayong ganitong pag-ibig, di ba po? God's love bring you. Kaya yung pag-ibig ng Diyos yung umihila sa iyo. Maybe you come today also because of God's love, right? Marahil nakarating po kayo ngayon dito dahil din sa pag-ibig ng Diyos. You will have this heart. 116:12, basahin po natin ng sabay-sabay. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? You get the salvation, right? It's a really amazing grace of God. Nagkaroon po kayo ng kaligtasan, ito'y kamangha-manghang biyaya ng Diyos. When you receive a grace, right, you have a heart to render the grace. Kapag nakatanggap ka ng biyaya, magkakaroon ka ng pusong suklian ng You biyaya. receive the grace from your mother and father. Di ba po, tumatanggap kayo ng biyaya sa inyong mga You ina. have a heart to render the grace for them, right? Kaya susuklian mo po sila. We receive the amazing grace. Tumanggap tayo ng kamangha-manghang biyaya. That's why it's natural. We want to render the grace of God. Right? Kaya natural lamang na susuklian natin yung biyaya ng Diyos. I'm sinner who cannot help going to hell. Ako isang makasalanang patungo sa walanggang impyerno. But God saved me from eternal hell. Pero iniligtas ako ng Diyos mula sa walanggang impyerno. Now, my remaining life, I will give my life to Him. Kaya ngayon, yung natitirang buhay ko, ibibigay ko sa Kanya. I will live to render His grace. Mabubuhay akong susuklian ng Kanyang biyaya. It's a natural heart. Natural po itong If you puso. are really saved, Kung talagang naligtas ka. if you really understand God's love, Kung talagang naunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos. that's the basis of our Christian life. Yan po yung basis o basihan ng ating buhay We don't Kristiyano. come to church because somebody
bring you. Hindi ka nagpupunta sa church dahil mayroong isang taong nagdadala sa iyo. We come to church because of God's love. Nagpupunta tayo sa church dahil sa pag-ibig ng Diyos. We come, right? Voluntarily, not compulsory. Tumupunta tayo dito kusang loob at hindi po sa Because we pilitan. receive the amazing grace. Sapagkat tumanggap tayo ng kamanghamanghang biyaya. You know the song Amazing Grace. Alam niyo po yung kantang Amazing Grace? John Newton. Yeah, he was also very critical sinner before he got the salvation. Kaya si John Newton po, isa rin po siyang malubhang makasalanan bago siya But he naligtas. also understood the amazing grace of God. At naintindihan niya din po yung kamanghamanghang Yeah. pag-ibig Then ng Diyos. he wrote the song, right? At isinulat niya po yung kantang ito. It became very famous song, At right? ito po yung naging sikat na kanta. Amazing Grace, right? Just we listen shortly. Okay. Meron problem? Okay. Next time. We don't. Okay. 2 Corinthians chapter 5:17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Yeah. When you are saved, you became new creation. Kaya nung ikaw ay maligtas, ikaw ay naging bagong nilalang. Because you became children of God, right? Sapagkat ikaw ay naging anak ng Diyos. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. We will live a new life, right? Lalakad tayo sa panibagong buhay. So, how to live a new life? Kaya paano mamuhay sa panibagong buhay? To live a new Christian life, we need to understand 4 elements of a Christian life. Upang makapamuhay sa bagong buhay Kristiyano, kailangan nating maintindihan yung 4 na elemento ng Kristiyanong pamumuhay. This 4 element is like a 4 wheel over the car. Ang 4 na elementong ito, katulad po ito ng 4 na gulong ng isang sasakyan. The the most important is the Word of God. Una po yung pinakamahalaga, salita ng Diyos. We got the salvation through the Word of God, right? Nagkaroon tayo ng kaligtasan sa magitan ng And salita also ng we Diyos. can live new Christian life through the Word of God. At makakapamuhay tayo sa Kristiyanong pamumuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So the Bible says, Word of God is like this. Sapagkat ganito po yung sinasabi ng Biblia. Unang Pedro chapter 2 verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay imitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Newborn baby, right? Newborn baby desire the milk. Yung sanggol na bagong silang, naghahanap siya ng gatas. You are spiritual newborn baby. Kayo po espiritual na sanggol na bagong silang. If you are saved through Lester Bible Seminar, spiritually, you are just your year 2 days. Kaya kung ikaw ay naligtas sa nakarang Bible Seminar, sa espiritu po, ikaw ay bagong silang na sanggol, 2 araw pa lang. Very young, right? Napakabata po. That's why your side, you have to also desire your spiritual milk. Kaya para sa iyo, kailangan mo din pong magnais ng iyong espiritual na gatas. Your spiritual milk is the Word of God. Ang iyong espiritual na gatas ay salita ng Diyos. Right? In English friend, desire the pure milk of the Word, right? Kaya mitiin ninyong malinis spiritual na salita. So it's the most important after you are saved. Ito yung pinakamahalaga po pagkatapos mong If maligtas. a baby doesn't take a milk, what will happen to the baby? Kung yung baby hindi siya iinom ng gatas, ano po yung mangyayari sa baby? Of course, baby cannot grow. Siyempre, hindi lalaki yung baby. Baby will have a sick, Magkakasakit po yung baby. right? It's a big problem. Right? Malaking problema po You are yun. spiritual newborn baby. Kayo po yung spiritual na bagong silang na sanggol. So you have to take a spiritual milk continuously. Kaya kailangan yung kumain ng patuloy na spiritual na gatas. So Sunday, right, we learn the Word of God. Kaya ang linggo, pinag-aaralan natin ang salita ng It's Diyos. the time you get your spiritual milk. Ito yung oras na kinukuha natin yung spiritual mong gatas. So don't absent. Kaya huwag po kayong lumiban. It's very important. Dahil ito po yung napakahalaga. And also Jesus in Matthew chapter 4 verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit siya'y sumagot na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yeah. Our body need a food, right? Yung ating katawan, kailangan ng pagkain. Tama po ba? Then we have a strength. Kung gayon, magkakaroon tayo ng lakas. Our spirit need spiritual food.
Yung ating espiritu, kailangan ng spiritual na pagkain. Spiritual milk is the word of God. Ang Spiritual food is the word of God. Ang spiritual na pagkain po ay salita ng Diyos. Then we have a strength, right? Kung ngayon magkakaroon tayo ng lakas, So, after salvation, you have to endeavor to learn the word of God. kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating pagsumikapang matutunan ng salita ng Because Diyos. yourself, you need to read the Bible by yourself. Siyempre para sa iyo, kailangan mo ding magbasa ikaw mismo ng Bible. But it's not enough. Pero hindi dyan ang lahat. You have to learn. Kailangan mo yung matutunan. Because you cannot understand word of God by yourself. Dahil hindi mo maintindihan yung salita ng Diyos ng ikaw lamang. You have to learn the word of God in church. Kailangan mong matutunan ng salita ng Diyos sa loob ng church. Okay? And second, we need the prayer. Ikalawa, kailangan natin ng panalangin. After salvation, we became children of God, right? Pagkatapos ng kaligtasan, tayo naging anak ng Diyos. That's why whatever thing you can ask to your Father, God, Kaya anumang bagay pwede mong hilingin sa amang Diyos. it's a prayer. Yan yung panalangin. You can have a conversation with God through prayer. Pwede kang makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. But when you pray, there is an important thing. Pero kapag nananalangin ka, mayroong mahalagang bagay. 1 John chapter 5:14, basahin po natin ng sabay-sabay. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. You have to pray according to God's will. Kailangan mong manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. So before you pray, you have to ask to God first. Kaya bago ka manalangin, kailangan mo munang magtanong sa Diyos. Is it will of God? Ito ba'y kalooban ng Diyos? If how to know the will of God? Kung gayon, paano malalaman yung kalooban ng Diyos? God will let you know will of God Ipapaalam ng Diyos sa iyo ang kalooban ng Diyos. sa pamitan ng salita ng Diyos. That's why you have to learn the word of God in church. Kaya kailangan mo pong matutunan ng salita ng Diyos sa church. Then you know God's will. Kung gayon, malalaman mo yung kalooban ng Then you Diyos. can pray according to God's will. At makakapanalangin ka ayon sa Then kalooban ng God Diyos. surely answer your prayer. At tiyak na sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. It's an amazing thing, right? Yan yung kamanghamanghang You bagay can really pray to God. na talagang pwede na tayong manalangin sa Diyos. And then, third, Ikatlo, kailangan fellowship. kailangan ng fellowship. Fellowship, another word, church life. Yung ibang salita pa ng fellowship po, ito yung buhay sa loob ng church. To understand the fellowship, at first, we have to understand the church. Upang maintindihan yung fellowship, una kailangan natin maintindihan ano po yung church. What's the biblical concept of the church? Ano po yung biblical na konsepto ng church? Ang iglesia ay hindi lamang isang usaling gawa ng tao, kundi ang mga taong talagang naligtas. It's important. Sinabi ng Biblia, unang Korinto chapter 1-2, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Many people misunderstand the church. Maraming tao yung maling pagkaunawa tungkol sa church. Many people think when there is a building, there is a cross, they say it's a church. Maraming tao yung nag-iisip kapag mayroong isang gusali na may krus, yan ay church. But it's not biblical church. Pero hindi po yan yung biblical na What's konsepto a ng biblical church. church? Ano yung biblical na church? Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. It says about Corinthian church. Sinasabi nito yung iglesia ng Korinto. Pastor sent a letter to Corinthian church. Ipinadala ni Apostol Pablo yung kanyang sulat sa iglesia ng Korinto. It became the book of Corinthians. Ito po ay naging iglesia, aklat ng Korinto. What's Corinthian church? Ano yung iglesia ng Korinto? Sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal. Tama? Anong? Yeah. Anong ibig sabihin? Mga. Ibig sabihin tao. Tama? Tao. Hindi usali. Tama? Yeah. It's a biblical meaning of a church. Opo, ito yung biblical na kahulugan ng church. But the important thing, what kind of a people? Pero ang mahalaga dito, anong uri ng tao? Here the people who are really saved. Dito po yung mga taong tunay na naligtas. When really saved people gather together, it's a church.
Kapag ang mga tunay na ligtas na nagtitipon na magkakasama, sila yung tunay na But church. it's possible without salvation, people gather together. Pero posible pa rin po na yung mga taong hindi ligtas, magtipon-tipon sila. Yeah. They can just learn the Bible. Pwede nilang matutunan yung They salita, can yung pray to Biblia. God. Pwede silang manalangin sa They Diyos. can praise and sing. Pwede silang umawit ng They papuri. can do many good works. Pwede silang gumawa ng maraming kabutihan. But if no true salvation, Pero kung walang tunay na kaligtasan, before God, it's not true church. sa harapan ng Diyos, hindi po yan tunay na church. Newly saved people need together. Yung mga tunay na ligtas po, sila yung dapat na magtipon-tipon. It's a true church. Yan po yung tunay na church. Naintindihan niyo po? But how about our church? Pero paano naman po yung church natin? There are many really saved people, right? Meron po ditong maraming mga tunay na ligtas. And you got the salvation through last Bible seminar, At nagkaroon ka ng kaligtasan sa magitan ng nakaraang Bible right? seminar. It testifies our church is a true church. Nagpapatunay ito na yung ating church, yung tunay na church. That's why after salvation, you have to abide in true church. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan mong manatili sa tunay na church. That's really important. Yan po ay talagang napakahalaga. The Bible said church is the body of Christ. Sinasabi ng Biblia, ang church po ay katawan ni Kristo. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Siyang ulo, Christ Jesus is the head of a church. Si Kristo Jesus po yung ulo ng church. Ang iglesia na siyang katawan niya. So church is a body of Christ. Kaya ang church po ay katawan ni Kristo. It's very important. Ito po ay napakahalaga. If so, how about saved people? Ngayon, paano yung mga taong ligtas? They member of the body. Sila po yung bahagi ng katawan. Roman 12 verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. We become member of the body. Tayo naging bahagi ng isang katawan. That's why, as a member, we have to abide in the body. Kaya bilang bahagi, kailangan nating manatili sa katawan. When we abide in the body, we can abide in the Lord. Kapag nanatili tayo sa katawan, makakapanatili tayo sa Panginoon. The Bible, Juan chapter 15, 3 and 4, basahin po natin ng sabay-sabay. Kay malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kay manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi na magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gaya hindi naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. All our sins were clean through word of God, right? Ang lahat nating kasalanan ay nalinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. It means we got the salvation. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Pagkatapos, anong kailangan? Verse 4, kayo'y manatili sa akin. We have to abide in the Lord. Kailangan nating manatili sa Panginoon. How can you abide in the Lord? Paano tayo mananatili sa Panginoon? We can abide in the Lord when you abide in church. Makakapanatili tayo sa Panginoon kapag nanatili tayo sa church. Because church is a body of Christ. Dahil ang church po ay katawan ni Kristo. It's really important. Ito po ay talagang napakahalaga. And Jesus 1 chapter 15 verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Sinabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. So we are branch, right? We are branch. Kaya tayo po yung mga sanga. As a branch, we have to abide in the vine. Kaya bilang mga sanga, kailangan nating manatili sa puno. kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. It means, we cannot live Christian life. Ibig sabihin, hindi tayo makapagpatuloy sa ating buhay Kristiyano. If we don't abide in church, we cannot live a Christian life. Kung hindi tayo magpapatuloy sa church, mananatili sa church, hindi tayo makakapamuhay sa Kristiyanong pamumuhay. That's why after salvation, it's the most important thing. You have to abide in church. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, ito yung pinakamalagang bagay, kailangan mong manatili sa church. Maybe Satan will greatly hinder you not to abide in church. At marahil si Satanas po, talagang hahadlangan ka niya ng malaki upang hindi ka makapanatili sa church. I'm not sure today when you come here, you don't have any hindrance. Hindi ako sigurado kung
Bago kayo dumating dito, wala po bang naging hadlang? Maybe some who attend last Bible seminar, they couldn't come today Marahil yung ilan sa mga nakadalo ng Bible seminar, hindi po sila nakarating ngayon. because they don't overcome the hindrance of Satan. Dahil hindi po nila napagtagumpayan yung mga hadlang ni Satanas. As God is alive, Satan is alive. Gaya ng Diyos na buhay, si Satanas din po ay buhay. Satan will not allow you continue your Christian life. At hindi po papayagan ni Satanas na magpatuloy ka sa iyong buhay Satan Kristiyano. does every effort to hinder your Christian life. Gagawin ni Satanas yung anumang pagsisikap para hadlangan ka. Yeah, you have to overcome. Kailangan niyo po yung malampasan. When you abide in church, you can have a true fellowship with the brothers and sisters. Kapag nanatili ka sa church, magkakaroon ka ng tunay na pakikisama sa mga kapatid. Unang Korinto chapter 1:9, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Diyos ay tapat na sa pamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Right? You are called into the fellowship. Kaya tinawag kayo sa pakikisama. That's why you have to know you cannot live a Christian life you alone. Kaya kailangan niyo pong malaman, hindi kayo makapamuhay sa inyong buhay Kristiyano ng You mag-isa. need brothers and sisters. Kailangan niyo po ng brothers and They sisters. will help you. Sila yung tutulong sa They inyo. will guide you. Sila yung papatnubay sa They will inyo. take care of you. Sila yung mag-iingat sa inyo, mag-aalaga. That's why you have a more fellowship with them. Kaya magkaroon kayo ng higit na fellowship sa kanila. Yeah. Then the last, At yung pinakahuli, evangelism. evangelism. If you are truly saved, you will have the heart to share this gospel to other people. Kung talagang tunay kang naligtas, magkakaroon ka ng puso na ibahagi ang ebanghelyong ito sa ibang mga tao. Even I don't teach you, you will have this heart automatically. Kahit na hindi kita turuan, automatic na magkakaroon ka ng ganitong puso. You hold the gospel as Bible seminar. Narinig po ninyo yung ebanghelyo sa nakarang So Bible you seminar. became know what's the good news, right? At nalaman po ninyo kung ano yung magandang balita. Will you hold on this good news you alone? Hawakan nyo lang bang mag-isa yung ebanghelyong ito? You know what will happen to other people who don't know this gospel? Nalalaman nyo po kung ano yung mangyari sa mga taong hindi nila nalalaman ang ebanghelyo. You know, they will go to eternal hell. At alam ninyong mapupunta sila sa impyerno. If they don't know this gospel, they will go to eternal hell. Kung hindi nila malalaman ang ebanghelyong ito, mapupunta sila sa But is it impyerno. possible you don't share this gospel to other? Pero hindi ba Is it possible you don't share this good news to them? at posible ba na hindi mo ibahagi ang ebanghelyo sa kanila? You will let your family go to hell? Hayaan mo lang ba na yung pamilya mo mapunta sa impyerno? Automatically. Automatic You po. have a heart to share this gospel, right? Magkakaroon ka ng puso na ibahagi ang ebanghelyong ito. The Bible, Proverbs chapter 24:11, basahin po natin ng sabay-sabay. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Ano ang kamatayan? We learn, right? Second death. Ikalawang kamatayan po. Yeah. Lawan ng apoy. Walang hanggang impyerno, right? We have to save them, right? Kailangan natin silang iligtas. We can save them through our evangelism. May liligtas natin sila sa pamamagitan ng ating We have to evangelism. share gospel to them, right? Kailangan po nating ibahagi ang ebanghelyo sa kanila. Tama po ba? But to evangelize them, at first, your Christian life is important. Upang ma-evangelize sila, una, mahalaga po ang iyong buhay When you Kristiyano. abide in church, someday you can evangelize them. Kapag nanatili ka sa church, balang araw, ma-evangelize mo But sila. if you don't abide in church, you cannot do anything. Pero kung hindi ka mananatili sa church, wala kang magagawang anuman. So, from now, we have to practice 4 elements of a Christian life. Kaya magmula ngayon, ay pag-aaralan po natin yung 4 na elemento ng buhay Kristiyano. We have to learn continuously. Kailangan natin itong patuloy na matutunan. Yeah, so this is a new Christian life. Kaya ito yung bagong buhay Kristiyano. So every Sunday, every Wednesday, we learn the word about the Christian life. Tuwing linggo, tuwing Miyerkules, pinag-aaralan natin ng higit yung patungkol sa buhay Kristiyano. Okay, I hope see you also next week. Umaasa po akong makita kayong muli sa susunod na linggo. Okay? Okay po ba? Malanangin po tayo. Mahal namin Ama ang mahabaging magpapala. Salamat po sa paligtas namin mula sa kasalanan at
makawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aralang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawa ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Pakiusap, pananalihin at kabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.